Mga kababayan, welcome back to another episode po. Hindi talaga, o wala talagang puwang kahit sa anong bansa ang pangaharas. No? Meron tayong isang kababayan na nurse dito sa southern region, southern area ng Saudi Arabia, ang nanalo sa kaso matapos na mapatunayan sa korte na itong si doktor na nanghaharas sa kanya ay napatunayang guilty. Sa Asir region, isang doktor po ang nahatulan ng pangaharas sa maximum limit na 5 taong pagkakabilanggo at defamation sa media. Ang siste, hinipuan at pinisil-pisil nitong manyakol na doktor itong si kababayan. And then kinalaunan sinabi niya na joke lang to, huwag kang magalit. So, si kababayan po sa tulong ng kanyang mga katrabaho, nursing department ay pinus talaga yung kaso, pagkakaso sa doktor hanggang sa nakamit niya ang hustisya. Itong si doktor na nagsasabing joke lang ang kanyang nagawa at hindi totoo ang kanyang intention niya ito ay nahatulan po ng 5 taong pagkakabilanggo. Ayon nga po sa public prosecutor, kinukumpirma nila na ang parusa para sa mga krimen kagaya ng harassment, kung ang krimen ay nangyari sa loob ng isang lugar ng trabaho, pag-aaral, tirahan at pangangalaga, ay pagpapakulong ng hanggang 5 taong ang multa o kaya naman 300,000 reales. So sa lahat po ng mga nanghaharas dyan, nakakaranas ng panghaharas, huwag po kayong matatakot. Tatandaan nyo po, walang puwang kahit saan ang mga ganitong activity. At huwag kayong matatakot dahil kung kayo naman po ay nasa katwiran, dapat niyong ipaglaban yan. Tama po ba ako? Yes, tama tayo. Samantala, sa bansang Hong Kong, isang Pilipina teacher ang namatay mula sa mga injuries na nakabit neto sa North Point fire. No, nagkaroon po kasi ng sunog sa Hong Kong na ikinasawi ng isang 32 anyos na Pinay teacher. And siya po ay sinugod pa sa hospital unconscious on Wednesday, September 27 after a pre-dawn fire broke out in a subsidized or subdivided flat in North Point. Succumbed to her injuries yesterday about 3:27 in the afternoon po. Ang guro ay dinala sa ospital sa Rottenji Hospital in Wan Chai where she was listed in a critical conditions until she passed on. According nga po kay Consul Paul, head ng Consulate Assistance to National Section, some family members of the victim are already in Hong Kong and have been briefed about the procedure for repatriating the human remains. However, a date was yet set for repatriation. So mahirap talaga kapag nasusunugan tayo. Mahirap. Lalo na mahirap din magkasakit abroad. No? Kaya po sa lahat ng mga Filipino na nakakaranas ng sakit, magpapagaling po kayo. Sama nyo na ako sa panalangin nyo dahil napapansin nyo, may sakit din pala ako. Nakakalimutan ko, Brad. Maraming salamat po sa inyo and condolence sa pamilya ng ating kababayan. Mabuhay kayo.